Kakaiba yung nangyari sa Taguig ah. Sabi nila walang baha pero may baha rin. Pero ngayon may bago na namang nadiscover. Bakit ganon? Magkakaibang proyekto pero pare-pareho ang ano ha, sistema ng project o yung progreso ng report. Paano yun? Ano nangyari yun? Ito, pakinggan natin itong report ng Bilyonaryo News Channel. Isa sa mga respetadong network ng mga mamamahayag dito sa ating bansa. Pero pare-pareho ang photograph progress reports. Yan ang nakita ng Bilyonaryo News Channel sa ilang slope protection structures along C6 Open Channel sa Taguig. Mas sa DPWH Transparency Server, kapansin-pansin ang magkakaparehong uploaded na mga larawan para sa magkakaibang phases ng ilang proyekto. Halimbawa, para sa taong 2022, ang larawang ito ang uploaded para sa purpose ng progress at completion sa Phase 2 and 3 ng bank improvement/protection along C6 Open Channel, Taguig City. Uploaded na magkaparehong larawan sa magkaparehong araw. Ang dalawang proyekto nagkakahalagaan ng halos 90 million pesos each. Ganito rin ang kaso sa Phase 3 and 4 ng construction of slope protection structure along C6 Open Channel sa taong 2024. Ang Phase 3 nagkakahalaga ng mahigit 141 million pesos. Mahigit 94 million pesos naman para sa Phase 4. Bagaman pareho ang larawan, ang dalawang proyekto hawak ng magkaibang kontraktor. Dagdag pa riyan ng Phase 7 and Phase 8 ng kaparehong project. Parehong 94.5 million pesos each at hawak naman ng isa sa mga iniimbestigahang flood control contractor na Top-Notch Catalyst Builders at Beam Team Developer Specialist. Hindi man exact same photograph ang ginamit, tila kinunan sa magkaparehong location ang larawan kahit na magkaiba ang lokasyon ng proyekto. Base sa mga dokumentong nakuha ng Bilyonaryo News Channel, kabilang ang naturang slope protection structures along C6 Open Channel sa mga proyektong iniimbestigahan ng opisina ni Senator Panfilo Lacson sa kilalang baluarte ng mga Cayetano. So, ibig sabihin, for the longest time, ito na yung isang sinusunod na template. Parang trabahong tamad, Senator Lacson. yung litrato na ginamit nakapaningil nung isang taon o ng nakaraang ilang buwan, gagamitin pa uli dito sa proyekto na maniningil. Sabihin, walang sariling photographs o litrato itong bagong ginagawa. So, ghost. Kung madalas kayong dumadaan dito sa may CC, Matindi ah. Naloko na. Talagang sasakit talaga ang ulo dito ng mga Cayetano. Ni Alan Peter Cayetano at yung kanyang asawang incumbent mayor. Ah? Talagang hindi ho tumitigil ang paghuhukay ng mga posibleng ebidensya itong si Senator Ping Lacson at nakukuha ng iba't ibang mga mamamahayag dito sa bansa. Hindi lang ang Bilyonaryo Channel ang nakakakuha ng mga balita tungkol dyan. Kasi public document ang nagdidiscover ni Senator Ping Lacson dyan sa Taguig City. O kayo mga taga-Taguig, kontento ba kayo sa nangyayari dyan? Eh sabi, wala daw baha dyan eh. Pero kahapon ba, kamakalwa, mayroong lumabas na video at picture, may baha rin eh. Parang wala naman yatang lugar na hindi binabaha dito sa ating bansa, lalo na sa Metro Manila. Kaya hindi pwedeng walang baha. May baha pa rin. Pero nakakalulang, daan-daang milyon na project or bilyon project. Eh bakit ganyan? Tapos kung totoo yung sinasabi ni Ping Lacson at ako'y naniniwalang totoo yan, hindi naman magsasalita yan ng walang dokumento at ebidensya. Aba, eh mga iisa ang picture, progress report, pare-parehas, magkakaibang kontraktor, magkakaibang lugar, magkaibang barangay yung project, parehas ang progress report. Parehas yung picture na ipinapakita. Eh bakit gano'n? Ano yan? Nagkukopyahan lang? Aba, eh baka nga multo yan na project. Ghost project. Ha? Naku. Ayan na nga ba sinasabi natin eh. Ha? Mahirap magmalinis kapag ikaw ay nasa gobyerno dahil siguradong masisilip at masisilip ang mga ginawa mo o pinagdaanan nyo. Ay problema si Senador Lacson ho yung naghuhukay ng mga milyon-bilyong project diyan sa Taguig. Dahil hinamon at pinersonal ng mga Cayetano si Lacson at hindi niya mapalampas yung ginawa sa kanya. Sinilip niya kung gaano kalinis ang Taguig at mga Cayetano, bakit siya ipinersonal. Ayan, na-discover. Paano yan? Pag sinabing progress report,
Yan yung mga ongoing report ng mga project. Pero kung pare-parehas ang picture, pare-parehas yung progress report, magkakaibang kontrakto, abay mahirap yun. Para magkakapit bahay yan, iisang kalye. Pero dapat magkakaibang report nung magkakapit bahay kasi magkakaiba ang pwesto ng bahay. Along highway o anumang kalye yan. Pero kung yung mga kontraktor, pare-parehas ang progress report, magkakaibang project, magkakaibang kalye, magkakaibang barangay, abay sandali, nagkopyahan yan. Kung hindi man nagkopyahan, baka iisa lang yung progress report. Tapos, ginawa ng progress report ng lahat ng project. Naloko na. Ay babahayin talaga. Baka mapanis yung mga balot at saka Penoy dyan sa Taguig. Yan pa naman ang isa sa mga hanap buhay dyan ng araw. Hanggang ngayon yata, kung di ako kakamali. Gawaan ng balot at Penoy dyan, di ba? Mapapanis siya kung binabaha. Naloko na. Ay yan ang sinasabi natin. So, kahit ano, total, mahilig kang mag-Facebook Live, ilabas mo yung totoo. O baka naman yung sinasabi mo sa iyong mga social media ay malayo sa katotohanan. Natural, hindi ka naman sasang-ayon sa ginagawa ni Lacson. Pero ang tao dun maniniwala kay Lacson dahil may baha. Flood control program at iba pang infrastructure lang ang nasilip yan. Pero alam ko, di ba? Yung controversial na reclamation, panibagong issue yan. Naloko na. Talaga lang. Alam mo, ang Taguig, yumaman lang, nakilala yan dahil dyan ho sa Global City, the port, di ba? Taguig po yan Majority ng napakalaking the port ay pag-aari ng Taguig. Yan ho yung identity ng Taguig. Yung lugar na yan. Pero dun ho sa paglampas ng C5, sa kabila ng the port na yan, naku, marami ho diyang mahihirap pa rin. Yan yung lumulubog sa baha ng araw pa. Nung dati nagpunta ko dyan, mas mataas yung kalye kaysa mga bahay. Punta kayo sa Taguig. May maraming lugar dyan, mas taas yung kalye kaysa bahay. Paano pag nagbaha? Diba? Maraming ganyan dyan, pasintabi na. Good morning, good afternoon, good evening sa mga taga-Taguig. Marami rin akong followers dyan. Yung tabi ho ng C5, papunta ho yun sa Taguig, Pateros. Yung Global City, mataas yun. Ayun, mayaman talaga. $1 billion ang business dyan sa the port. Sakop yun ang Taguig. Lalo na nung yung ibang parte ng Makati, nakuha nila. Malaking bahagi ng parte dyan yung ibang parte dyan sakop ng Makati. Di ba nagkaroon ng dimandahan yung Makati at Taguig. Naglaban na sa korte. Nanalo ang Taguig, kaya lalo lumaki ang Taguig. Kaya lang yung kabilang side ng Taguig, ayun po yung may problema. Para sa inyong kaalaman po, yung mga hindi nakakarating ng Taguig, hindi nakakarating ng the port, ayun po yung information. Ang mayamang the port, Bonifacio Global City, yan po ay isa sa mga sentro ng business ngayon sa bansa. Yan ay sakop ng City of Taguig. Ayan. Kaya lang ho yung kalahati ng Taguig, marami dyan ho talaga, mahihirap pa rin. May squatter at yan nga, binabaha pa rin ang ngayon. Nako, paano kaya i-justify, paano kaya sasagutin ng mga kahitano itong dambuhalang mga expose at dokumento ni Senator Ping Lacson?